Oh, para magkaalaman na kung anong mas maangas. Oh! Biro lang. Hindi tayo magkakarera. Legit comparison video tayo. Tara. Dalawa sa pinakamaangas na urban adventure scooters na meron dito sa Pilipinas. Isang mag-aalamat na dahil sa forma niya ang Honda ADV 160 at isa namang bagong salta, ang Kymco Dink R 150. Compare na natin to. Para sa full details at review ng dalawang motor na to, you may check out our reviews na magkahiwalay kay ADV 160 at saka kay Dink R 150. Pero para sa video na to, pagkukumparahin natin ang kanilang presyo, practical features, engine, saka syempre yung forma. Simulan na natin. Let's go! Wala nang pagigoy-gigoy pa. Tingnan na natin kaagad ang hatak at angas ng makina ng dalawang motor na to. Pagdating sa makina, both are in the 150cc category. Si Dink nasa 150cc at si ADV 160 naman ay nasa 157cc to be exact. In terms of torque, mas mataas ang specs ni ADV 160 kumpara dito kay Dink. This is about over 14 Newton meters worth of torque, habang si Dink naman ay nasa around 13, over 13. When it comes to the initial hatak, coming from stop, yung mga sudden acceleration, mas nararamdaman ko yung punch ni Dink R150, at least in the first 60 to 80 kilometers per hour. Over 80 kilometers per hour, hindi na ganun kabilis ang pag-increase ng speed ni Dink R150. Whereas kay ADV 160, hindi ko masyadong ramdam yung hatak niya. Hindi ko sinasabing may lag siya. But comparing to the Dink R 150, mas malutong yung hatak ni Dink R kaysa kay ADV 160. Pero pag nakabuelo ka na, mas mabilis ma-achieve ni ADV 160 yung speeds reaching to 90, even to more or less 100 kilometers per hour. So sa puntong to, depende na lang yan kung anong mas trip mo or mas ipaprefer mo. Are you going to go for the high speeds? Mas kayang ibigay ni ADV 160 yun. Pero yung initial hatak, overtaking and all, base sa paggamit ko, mas kayang ibigay ni Dink R 150 yun. Pero pagdating naman sa smoothness nung makina, I would say very close tong dalawang na to. Both motorcycles, swabe ang pag-accelerate even if you're reaching the higher speeds above 80 kilometers per hour. Hindi mo masyadong mararamdaman yung vibrations. And hindi lang naman sa makina yun. It's based on the overall composition ng handlebar, the seats and all. Pero walang disturbance pagdating sa makina. So both engines are equipped, gaya ng nabanggit ko kanina. It's up to you anong mas preferred mo. Initial na hatak or higher speeds. Brakes naman tayo mga brother. Una, basic muna. Pagdating sa mismong brake levers, mas lamang ng konti si Dink R150 dahil adjustable ang brake levers na to. Depende sa preference mo kung gaano kalayo, kalambot yung magiging performance ng lever mo. Now, pagdating sa harap at likod na brakes, good thing dahil both motorcycles have single disc brake. Pero, magiging lamang ni Dink R150 dito, front and rear are ABS channel, whereas si ADV 160 front lang ang ABS channel nito. For some, enough na yung front, pero again, kung dalawa naman ang ABS, better yon in terms of safety dahil alam mo, sa mga brakes mo, walang mag-lock in terms of sudden stop, sudden activation ng brakes. So for that case, clear
na winner ang brakes ni Dink R150. Another good news is that both motorcycles have traction control system. Ang tawag naman ni Honda doon is the HSTC or the Honda Selectable Torque Control. So at least in that case, kapag medyo alanganin yung spin ng rear wheel mo versus doon sa actual traction at actual kinakapit sa kalsada, both motorcycles will provide you that modulation para hindi mag-overspin ang rear wheel mo, thereby may iwasan natin yung pag-skid and that eventually turns sa pagsemplang natin o aksidente. Usapang suspension naman tayo mga brother, parehas, telescopic fork sa harap, and then dual shocks naman sa likod. I'll be honest, etong stock na suspension ng ADV 160 is better when it comes to overall play, lambot ng shocks, and when it comes to your actual comfort in riding. So I would say, I would give the edge a little bit dito sa ADV 160. But dito naman kay Dink R150, hindi ka na rin papahuli dahil gaya ng nabanggit ko sa aking review, maganda rin naman yung play ng suspension nito. Pero kung papapiliin nyo ako, brother, anong mas komportable dyan in terms of bounce and play ng suspension, may slight edge si ADV 160. But when it comes to the front suspension, both motorcycles are actually very impressive dahil pagdating dun sa mga biglaang nalulubak or biglaang may humps yung mga hindi mo nakita, parehas na motor hindi tumutukod. Again, ang suspension, it has a lot to do with my weight as well. I'm about 96 kilos, over 200 pounds. So that is something that you should be considering dahil baka sabihin nyo, bakit pagdating sa inyo, iba yung performance ng suspension. But both suspensions are good, only slight edge sa stock na ADV 160 suspension sa rear, sa harap, parehas. Alright, practical features muna tayo mga brother. Again, for the full features and specs, panoorin yung mga individual reviews natin sa mga to. Pero ngayon yung mga practical lang muna. So unahin na natin, pagdating naman sa dalawang motor na to, parehas may front pocket, parehas din kasya ang cellphone. When it comes to the built-in charger, si Honda ADV 160 nasa loob yung kanyang charging port. And ang maganda nun, USB ready na. Pagdating naman kay Dink R150, wala siyang charging port sa loob. Pero, andito yan, nakatago. So, in terms of forma, okay siya. Yan. Mas accessible na rin siya. USB ready na rin yung charging port ni Dink R150. Pagdating naman sa utility hook, mga brother, ano yung utility hook? Yung sabitan natin. Pag may mga gamit tayo. On the ADV 160, wala nun. And pagdating naman kay Dink R150, meron, nakatago lang siya. That you can simply fold in if hindi natin ginagamit. Parehas na motor may gulay board at parehas na motor ay merong easy access gas tank. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-dismount sa motor mo para ma-access ang kanilang mga fuel tank kung magpapagas ka. Ito ang malaking kalamangan ni Dink R150 when it comes to these features. Si Dink R150, ang kanyang fuel capacity, yan yung access niya, this houses 10.7 liters worth of fuel. Napakalaking tangke nun, parang big bike na yun halos. 10.7 versus dito kay Honda, this houses 8.1 liters worth of fuel. So there's about 2.6 liters difference ng capacity ng fuel itong dalawang to. Dahil nasa usapang fuel tank na rin tayo, pag-usapan na rin natin ang konsumo sa gas ng dalawang to. So sa mga previous reviews natin, kay Dink R150 muna tayo. According to Kimco, you can get as much as over 37 kilometers per liter. Pero yung actual na gamit ko when riding this several hundred kilometers, ang na-produce ko na fuel consumption kay Dink R150 is 35 kilometers per liter. Mostly walwalan na gamit dahil ang sarap nga ihataw nito. Pagdating naman dito kay ADV 160, Honda says you can get to about 43 to 45 kilometers per liter. Pero yung actual na usage natin ng ating ADV 160 gave us around 40 kilometers per liter. So masasabi natin, fuel consumption, mas matipid si ADV 160 by about 5 kilometers per liter. So again, if that is something na may value sa'yo, that's something that you should be considering. Pero pagdating naman sa tangke, mas malaki naman ang tangke ni Dink R150. Alright, pagdating naman dito sa harap mga brother, both motorcycles have windshield. Ang pinagkaiba lang, pagdating dito kay ADV 160, adjustable yung kanyang windshield. Pero kung isasagad natin siya pataas, yan na yung kanyang maximum height. Whereas kay
Dink R150 fixed na yung kanyang windshield. But if you're going for the purpose ng windshield, which is to lessen the stress, yung bato ng hangin sa'yo, kung titingnan nyo mga brother, mas mataas ang positioning ng windshield ni Dink R150, which is slightly better in terms of actual practical use ng windshield kasi mas maganda yung mabablock niyang hangin papunta sa'yo versus the ADV 160. Konting slight edge lang naman. Alright, pagdating naman sa ating mga bagahe, tingnan natin. For the ADV 160, ayan, marami tayong mga bit-bitin dito. Pero in terms of putting here full face helmet, hindi siya kasya. Open face, pwede. Pero mas mahaba yung underseat compartment ni ADV. Whereas, pagpunta naman natin kay Dink R150, ayan. So, pahaba din siya, pero mas mahaba yung kay ADV 160, pero mas malapad ng konti yung kay Dink R150. At para naman dito, sa compartment ni Dink R150, you can fit some full face helmet. Yung pinakita natin ng full review natin, pwede kang maglagay ng full face helmet dito, although medyo ididiin mo na talaga yung pagsarado. Kasya kung sa kasya. Again, mas malalim to, mas malapad, mas mahaba naman yung kay ADV 160. Kaya natin sinasabi to dahil hindi naman lahat ng riders ay kailangan maglagay ng full face helmet sa kanya-kanyang mga motor. Maaring iba tripod, so kailangan mo mas mahaba. Yung iba naman, mga water container or baunan, kailangan mo mas malalim. Depende na rin yun sa'yo kung anong function yung mismong kailangan mo. Pero kung hindi kasya, kuha ka ng top box sa One Moto Avenue dahil nakabagsak presyo ang mga top box sa One Moto Avenue. Lahat ng bracket meron dyan. At saka, syempre, libre installation na rin. Tapos, merong warranty yung bracket. Walang usap-usap. Pag nasira yung bracket mo, papalitan. Lifetime warranty. Ayan o, nasa screen nyo yung address at saka yung Facebook page. Bisita kayo dyan. Ipasok na rin natin ang aspeto na madalas nakakalimutan pag nagkukumpara ng motor. Bulol kasi gabi na. Kamusta nga ba ang stock na headlight ng dalawang motor na to? Check natin. Okay, ADV 160. Ito yung stock na ilaw niya, low. Ito naman yung high. Yan. Isa pa, ito yung low. Tapos, ito yung high. Ayan. Gagawin natin, patayin muna natin to. Kay Dink naman tayo. Pagdating kay Dink, start muna natin. Yan. Ang stock na ilaw ni Dink sa low. Ito naman yung high. Ayan. Isa pa, ito yung low. At ito naman yung high. So, base lang naman sa buga ng ilaw nitong mga motor na to. Pagdating sa stock na headlight, mas maliwanag yung buga ng stock headlight ni Dink R150. Pero again, kung kulang ang liwanag ng motor nyo at ang buga ng ilaw, pwede naman kayo magpalagay dito sa One Moto Avenue. Meron tayong mga budget meal hanggang 2,500 all-in na. Meron din naman yung mga medyo matataas na kalidad ng ilaw. Meron yan dito. Ito yung maps, ito yung Facebook page yan. Message lang kayo para ma-upgrade na natin ang ilaw yung mga motor nyo. Sa riding position mga brother, sakay na lang natin parehas para makita nyo. So for the seat height ni ADV 160, this is about 785 millimeters. And gaya ng mga na-feature na natin, komportable yung kanyang riding position. For my feet size, makakagalaw pa rin. Meron din ako extended footrest. Pero yan nga, yung na-observe ko, nakikita nyo, sa shoe size ko na 45 or 44 minsan, ayan, hindi nakalapat, kumbaga hindi nakapasok yung pa ako sa kanyang footrest. Medyo nakalabas siyang ganyan. But in terms of your ergonomics, malapit yung handlebar, malapad ang upuan, komportable sa likod, okay siya. Ngayon, pagpunta naman natin kay Dink R150, ang seat height naman nito ay 783 mm. So very similar yung riding position. Ang masasabi kong key na pagkakaiba ng dalawa is kapag ginamit ko na extended footrest ko, mas kasya yung paa ko nang hindi ko kailangan ilabas yung aking paa. Yun lang naman. Pagdating sa forma, hindi ko na i-detalye lahat dahil kanya-kanyang trip lang naman yan eh. Pero para sa akin, ADV 160 houses that brusco look. Mas maskulado, mas mukhang mas mabulto. At saka iba talaga yung dating, yung lalo na pag tinignan mo siya from the front, parang meron siyang aspect na pagkatangke, but at the same time, may aspect din siya na more on adventure.
Pagdating naman kay Dink R150, ang dating naman sa akin ng design niya, you can see the adventure identity as well dahil sa kanyang beak, sa windshield, pero merong aspect na elegante. Parang medyo social yung dating niya. Again, this is just my take on it. Gaya ng sabi ko, kanya-kanya tayo ng preference when it comes to the look. So, parehas scooter, maganda, parehas na scooter, maporma, nasa sa'yo na lang talaga yan kung ano ang mas trip mo. At ang pinaka-importanteng aspect bago tayo mawala ng araw, gagabihin tayo, ay ang budget natin. Sa dinami-dami ng diniscuss natin, engine, look, specs, lahat-lahat na yan, magkano nga ba ang willing at kaya mong ilabas at ipambigay para sa dalawang motor na to? Isa yon sa mga malaking factors when it comes to comparison. Si ADV 160, alam nyo na that this motorcycle costs 164,900. So sabihin na lang natin 165,000 pesos. Habang si Dink R150 naman, ang regular price nito is 151,900 pesos. Pero hanggang this month, January, naka-introductory price to dahil bago sa market eh. Ang presyo na to ay makukuha mo tong motor na to sa 149,900 pesos. So, there's a difference of about 15, close to 16,000 pesos. Tapos, syempre, pag nakumpara mo na yung presyo na yun, titingnan mo, kumusta nga ba yung value for money sa bawat motor na to? Yung specs ba nito, importante sa akin o mas importante sa akin yung kayang ibigay ng motor na to? Kaya natin ginagawa ang mga comparison videos katulad nito. So mga brother, comment mo sa baba kung anong motor na mas trip mo, pasok sa budget mo at gagastusan mo this 2024. Para sa marami pang mga videos, don't forget to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Isa-shoutout ko nga pala etong ADV 160 na to, kay Martin approved to. Yan. So, nagmamakaawa siya, i-follow niya na siya. Tapos, eto rin, matagal na nating tropa to. Si Rit Paul, si Palaboy, ayan, follow niya yung mga yan. Kasi gagabi na, nandito pa rin sila. Kaya kailangan natin mag-shoot. Tara na! Sabihin ko? Sorry. Dalawa sa pinakamaangas sa urban. Ito pa. Bumukuha ng bloopers. Both motorcycle, swabe ang para sa full review, yun.